So, back today. Araw po ng Friday ngayon sa mga naghahanap sa akin. Eto na ako. Ito na siya. Sabi sa inyo nagwalis-walis lang ng bakuran kung ano isip nyo. Huwag mong kalimutan ha. Very much Ayan na, may content na naman. strong, very much alive. Kasi alam mo, sabi ng mga nakamiss sa'yo, next time daw, pagka daw ikaw ay magbe-vacation leave, mag-iwan ka daw ng video message. Ganon. Magpa-presscon ka daw sana. Para daw di sila nagugulat. Kaya siguro... Magsasabi ka. Siguro maggagawa na ako ng vlog. Para sa simula pa lang, I woke up like this. And then I'm having breakfast. Tama, ganun. Breakfast ko. Kumbaga, a day in the life of Ted Filon. Tsaka live, no? Araw-araw ako nasa... Ayan, magtatayo na lang tayo ng Ted Filon's Fans Club. Yeah. Saan ka? Ayun. So, doon ko na mapapatay. Ikaw naman, napaka-nega mo. Lahat na ng mga Hindi ba bagay, pwedeng... lahat na ng mga bagay binobroadcast. Hindi ba pwedeng doon sila magpapapicture kung nasan ka? Pero ito na nga, nagbabalik ka. Aking baby boy, Ted Filon. Ang daming nakamiss sa'yo, baby. Welcome back. Salamat po na marami sa lahat ng ating mga ginigiliw na mga uring manggagawa, lalo na po yung mga walang day off, walang Pasko, walang Day off. Sino kaya yung pinaringgan niya dyan? Walang day off daw, walang Pasko. holiday. Ang dami po nila. At tayo pinagbibigay pugay po. Ang dami po nila, walang day off. Pero yun nga yung sabi natin walang day off. So hindi pala niya day off yung nanood ng concert. Ang dami nilang ganyan. Sa inyong lahat ng mga uring manggagawa na nagpapagalho talaga at ang galaw sa mundo ay patas. Patas. Amen. Mamaya isa-isa natin sa baby girl, ha? Yun na nakuha kong balita. Nagpunta ka daw sa isang restaurant, yung pag-asa, ito na muna tayo. Alin? Ay sinasabi mo, Ano? nakayakapan mo ng mahigpit si nanay. Ay saan ka ba kasi naglalagi? Balita ko nga din, pinagkaguluhan ka na naman ng mga umiidolo sa'yo. Sobra ka naman sa pinagkaguluhan. Ayun ang sinasabi, yun ang nakuha kong balita. Nagpunta ka daw sa isang restaurant, pinagkaguluhan ka doon, isa si nanay, sa nakadaupang palad mo, niyakap ka ng mahigpit. Hindi naman, baby girl. Nagpa-picture lang naman. Iba ka talaga. Saka yakap-yakap ng mga senior. Ay nako, sinabi mo. Diba? Alam mo na, kapwa natin mga senior yan Ay, pero hindi ko naman sila masisisi kung talagang idoling kanila. Parang yung mga nagko-comment dito sa YouTube Live, ang sabi nga nila, welcome back, idol. Kasi nga dahil sa iyong credibility pagdating sa pagbabalita. Ikaw talaga. Partner! Ikaw talaga. Hindi ko may tatanggi. Importante na tama po ang ating ibinabalita. Ang mga informasyon ay fact-check ika nga po at na-verify muna. Ngayon, mga kapatid, budget. Right. Budget po ang pag-uusapan din natin mamaya. Kasi po, ang sinasabi ho ng Malacanang, thorough daw po, no? Thorough ang pag-aaral ng ating presidente. Masing fila, kumalaring lang. May ganon? Bago pirmahan, talagang pinosisi ng maigi. Bukas daw ang pirmahan? December 30, Monday. Monday. Isasabay sa Rizal D. Okay, so nangangahulugan na wala nang saysay yung pinagdaanan natin ng budget deliberations. At saka yung sinasabing BICAM na yan, na photo op lang pala, di ba? Picture-picture lang. Nagpulong sila doon. Saan? Sa Manila Hotel. Wow! Gumasta pa kayo ng pagkalaki-laki. Wow. Hindi ba? I mean, ako, aga-aga nito. So, babalik ko lang. Namiss namin I sa'yo am so back. At nung lumabas po yung versyon ng end of the day, budget. Ano pang saysay, mga kapatid? Ng BICAM. Ng mga gastos pa tayo ng gastos. At the end of the day, yung small committee na yan, practically po, hindi pala kasama mismo yung finance committee chairman ng Senado. I mean, ay sa ating mga mukhang iba. Di ba? Mukhang may mga nagdesisyon lamang dito. At nung lumabas po yung versyon ng small committee ng BICAM na yan, kahindik-hindik. At hindi pa ho sila kikilos nga kung hindi po nag-ingay dito ang marami. Yes. Kung hindi po sinabihan sila na itong pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ko rin po natataka naman din, bakit yung mga anti-corruption advocates dyan sa ating pong mga parang tahimik sila, di ba? Tahimik. Walang say. Well, nung lumabas po itong versyon na inaprubahan ng both houses ratified, as usual po in the Senate, well, in fairness ngayon, dalawa, kasi noong una isa lang dalawa.
Alright, dito po sa lower house, as usual, makabayan lang. Abay kahindik-hindik pong kinalabasan. So dahil po sa ingay at yung banta na baka mapahiya sila dahil po ito'y labag sa ating saligang batas, dadaan ngayon sa review. So sino ngayon nagre-review? Si Presidente, si Executive Secretary, si Finance Secretary, si Budget Secretary, and si NEDA at si DPWH. Nasama DPWH. Kasi sila may pinakamalaking budget Oh, at diba? nadagdagan pa naman sila ng Ba't di plus niya sinama si 289 Sani billion. Angara? Exactly. Di ba? Exactly. So nangangahulugan, opo, dumaan kayo sa pagkahaba-habang budget hearing, pagkalaki-laki ng istorbo sa trabaho ng mga taong gobyerno, pagkalaki-laking gastos, at the end of the day, sila din ang magre-review. Exactly. At ngayon daw po, ano yun? Hihimay-himayin nila. Ano yun? How do you amend, alright, a ratified budget? So, through line veto. Pag isa-isa. Baka at the end of the day, magkaroon na naman dito ng ilang pahong constitutional issue. Kasi sinasabi ho ng iba, ang mga panukala ng iba, ibalik sa amin, ayusin namin, and we will ratify again. Ayaw naman ng Pangulo ng Ayaw ganon. naman daw po kasi hindi daw yun yung proseso. Hindi daw ganoon Well, yun. anyway, Kasi ratified nandiyan naman na sa nga. kanyang opisina yung dating Supreme Court Chief Justice, baka maalam sa batas, hintayin natin. But basically po mga kapatid, dito po sa isyong ito, kaya po nangyayari ito kasi hindi ho tayo nakikialam. Mabuti po na lamang at may mga tao, and we have to give credit sa mga tulad po na Cielo Magno, no? At ilang pa hong mga cause-oriented persons na concern sa budget na ito. Maaari pong hulaan na, i-bash na ho na kung ano-ano. Huwag niyo pasinin yun. Kasi dito mga kapatid, mamaya hihimayin po natin to ulit. Itong issue po ng budget na ito para nyo maintindihan kung gaano ka-importante. Lalo pa at sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin. Kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Oh, Okay. wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno, di po ba? Pero nararamdaman nyo ba na nagtitipid po sila? So, na-miss nyo ako? Na-miss ka namin. Miss ka nila kaya masayang-masaya sila. Ikaw talaga. Oh. Ay, naku, na-miss ka naming lahat. As in, lahat ng mga comment section dito ang sinasabi nila, nasan si Manong Ted? Ibalik si Manong Ted. Oo, meron pa akong ang dami nagpasa sa akin ng mga link, na ano mo ba, Direct Grace? Ted Filon, pinatahimik na. Meron pang isa, Ted Ikaw kasi, Filon, nagurgur na ba? May ganun pa. Yung tanong nila dito. Oo. Ted Ted Filon, Filon, may death threat. Ted Filon, pinatanggal na. May ganyan. Marami. Dami. Sobra. Opo. First day pa lang yun, first day. Ito pa ang pinaka-exciting nung napanood ko. Ano? DJ Chacha nagkakautal-utal. Napanood nyo? Oo. DJ Chacha nagkakautal-utal sa Tama. pagpapaliwanag kung nasa si Ted Filon. Siya na ba ang susunod? Napanood nyo? Kaya nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, baka naman pag ako'y nawala, sabi niyo, ako man ang nagurgur, ha? Hindi kasi. Sabi ko, Hindi ang daw daming- kasi sila sanay na wala ka. Sabi ko, ganito na ba ako ka-importanting tao na ako ang content ng mga vlog ninyo? Oo. Ay, si Percy Lapid nga nung pinatay, nung ginurgur nakita mo naman, naging balita. Ikaw pa kaya? Mga wala naman ako, wala namang nag-content eh.
Oo. Tsaka daan-daan libo ang views. Ay, 500,000,000 na. Oo. Yung iba, 500,000, 600. Pinagkakita. Sino kaya yung mga yan? Ang ka talaga. Tapos meron pa dito yung pinakabago. Yung pinakabago ko sa yung... Pinakabago, parang ako yata yan ah. Anong title ng pinakabago ko sa iyo na ipadala kahapon? Oo. Yun nandun sa GC. Oo. Anong title? Tinakot nga ba? Bakit wala sa show? Mas may Ako yan ah. picture mo. Ayan o. Sa akin yan ah. Na diba? O sige. Eh, kinaklaro natin kasi nung nawala si Manong Ted, hindi naman ako nag-vlog na tinakot. Nung nag-clarification si DJ Chacha kahapon, yun ang binlag natin. Kaya akin yan yung title na yan. So, ngayon po nandito na po ako. Tumabot nga hanggang Canada. Tinakot nga ba, ba't wala sa show? Kapatid ng tatay ko, napatawag sa akin, hindi naman tumatawag, hindi nga bumati ng Merry Christmas eh. Tinanong lang niya kung totoo daw ba yung mga nandun sa YouTube. Sabi ko, ano nga pinagpapanood mo kasi? Ba't ganun? Ba't ganun sila? Ingol-ingol sila. Eh, importante ka sa buhay nila. Maganda kang content. Ikaw na lang kasi ang alam mo yun, bukod sa maganda kang content, ikaw na lang kasi yung natitira, no? Siyempre kasama mo si DJ Chacha. Kayo na lang kasi yung natitira sa mga alam namin na, siyempre, yung mga kasamahan ninyo na nagsasalita. Yung iba kasing mga kasamahan ninyo, abay, hindi nagsasalita. Wala na. Tama yung sabi mo, nasan na yung mga lumalaban? Isang views. Tinakot nga ba bakit wala sa show? Yan yung title. Ayan, Kita mo na. akin yun. So ngayon, sigurado ko nanonood sila ngayon. O yan, mamaya may bagong ano yan. Nanonood kami po ngayon. Ilang content. Ted Filon umamin na. Sa pagbabalik. Yung isang video, inedit pa yung mukha ko umiiyak. Nakita mo yun? Oo. Yan, si PH Update yan. Ted Bailon, pinatahimik. Tapos inedit yung mukha ko parang may luha pa. Sa lahat po ng mga kababayan natin, mamaya po meron tayong hindi kagandahang balita na naman about PhilHealth. Sorry pero we really have to, reveal this information dahil ito po yung napaka-importanting bagay sa isyong ito. Ikaw at ako, tayong lahat may pakialam. Abangan po sa aming pagbabalik. Pero ito matindi. Hawak ko namin dito ang desisyon, mga kapatid, mismo na pinirmahan ng mga commissioners po ng National Privacy Commission at dito, mga kapatid, pinagmumulta ang PhilHealth. Alam niyo kung magkanong laki ng halaga? Pinagmumulta ang PhilHealth ng halagang mumulta po sa PhilHealth. Dito po sa nangyaring data breach na ito ay 228.6 billion pesos. Isa itong taktika para makuha yung reserve fund ng PhilHealth. Ang detalye, time. Ano po ang reaksyon ng inyo pong union dito po sa inilabas na nga na desisyon ng National Privacy Commission at ito po ang pinakadulo po nito doon po sa kanyang dispositive portion. Mamaya ko po babasahin ang ilang pang mga nakalagay dito, but basically po dito sa dulo sinasabi po na imposes administrative fines against the Philippine Health Insurance Corporation for its failure to implement reasonable and appropriate measures to protect the security of personal information under Section 20 of the DPA, Data Privacy Act. Ayan, okay. The administrative fines to be imposed shall be 2% of Philippine Health Insurance Corporation's 2022 gross annual income, which is 228,633,019,710 pesos and 96 centavos. Okay. Malaki po itong halagang ito. Ano po ang reaksyon ng Union? We haven't read, balita po namin lumabas na po yung decision ng National Privacy Commission. So hindi pa po namin nabasa ng buo yung decision. So kagulat-gulat po yan na merong fine po na ganun kalaking halaga. So that, ang sabi niyo po 2% of 228 billion. I
I'm computing right now that 4 billion 560 million. Kung 2% po yan, 4 billion 560 million po. Ni-round off ko na lang po. Ang nakalagay fine. Ang tanong dyan, sino po ang magbabayad ng fine? Kasi nakalagay, PhilHealth shall be fined po yung Sir Ted, speaking on behalf of the members, hindi po tayo papayag. Nakukunin po yan sa pera ng PhilHealth, di po ba? Kasi pera po natin yan eh. Pera natin yan, premium contribution natin yan, at ang pera ay inilalaan yan pag tayo ay At muli lang po akin liliwanagin, doon po sa akin nabanggit nga kanina, hindi po 228.6 ang penalty. Doon po ikikwenta yung penalty na sinasabi nga po sa desisyon, 2% no, sa income po ng PhilHealth noong 2022, yung gross annual income nila. Ang penalty po dito ay hindi 228.6, kung hindi yung pong 2% noong 228.6 billion pesos. And that corresponds to 4.5 billion. Sabi po ni Ma'am Fe. At dito po sa usapin mga kapatid rin, no, ng gastusin natin sa obligasyon ng PhilHealth ngayon na sulatan lahat ng 42 milyones na mga miyembro ng PhilHealth na nagkaroon po ng data breach. Doon pa lang po sa 16 pesos na bawat padala ng sulat, that's 672 million na. Yung pong papel, sobre at printing ng bawat sulat, ilang pong daang milyon po na naman yun. At yun po, saan kukunin po ng mga taga-PhilHealth management, kundi sa members' contribution. Bakit po ba tayo nakatutok po sa isyong ito mga kapatid? Para po klaruhin lang natin ang mga totoong pangyayari kasi hindi ko kami makarinig ng tamang pangyayari. Even in Congress, kami lang po, with all due respect, sa dinami-dami po ng researchers ninyo, ng mga abogado ninyo, ng mga tauhan ninyo, bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Cielo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito po ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ng PhilHealth. Anong pinagsasabi niyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi niyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Anong sinasabi niyo na okay na magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaahasa niyo po kami. Si Ma'am Pe sinasabi, paano pag nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members niya? Kayo ba sasagot sa aming pong pangangailangan medikal? O kayo po na lamang ay magre-resign at maganda pa rin ang takbo ng buhay? Di ba tanggapin natin ang katotohanan? There's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito. Magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. Bulag ba sa katotohanan o sa mga bulong o anuman? But basically po, again, sabi nga na Presidente, di ba, sa mga bumabatikos sa PhilHealth, ang sabi niya, aralin niyo daw yung issue bago kayo magkomento. Siguro po, abiso rin kila Ma'am Cielo Magno sa mga bumabatikos dito, pero sir, wala na pong iba pang pag-aaral na mas malaliman kung hindi ang COA report. Because after all, it's their constitutional mandate to do the audit. And I beg, plead and pray that please open your eyes and study the matter. Dahil baka po ibang informasyon na inyo pong tinatanggap. Mga kapatid, ito pong issue ay pinapaka-importante. Kaya nga sabi ko nung isang araw lang, Jeremy, tumawag na naman sa akin. At hindi po ang problema niya. No? From NKTI, kinakailangan ilipat yung pasyente sa heart center dahil daw po yung aorta ng bata ay namamagana. And the same problem, pagdating doon sa ospital po, paghahanap po ng kwarto, sasabihin na naman, kasi humingi ka ng hindi suite room, ordinary lang po na kwarto. Bakit? Maselan yung kondisyon. Alam nga naman doon ka sa ward na punong-puno na at takaw infeksyon. So humihingi sila ng kwarto. Hindi ho dahil sa ito'y luxury. It's a necessity
for the patient. Alam niyo magkano pinahahanda sa kanila? 4 million pesos for Diyos for San. Malapit sa akin, saan ka makakahingi ng guarantee letters na naman? Para lang masiguro na bibigyan ka ng atensyon sa heart center. 4 million pesos. Saan ka kukunin ng ganong malaking pera? Hindi ba? So, iyan po ang sitwasyon. Kasi nga, kung PhilHealth ang aasahan mo, magkano? 26,000. Di ba? Mga kapatid, this is a very, very big problem for all of us. Itong 2025, ito po yun. Kaya sa akin po dito talaga, nasan na kayo? Nasaan na? Nasaan na ang ating mga halal ng bayan? Nasaan na ang mga lumalaban sa katiwalian? Nasaan na ang mga lumalaban sa korupsyon? Bayad na. Nasaan na ang mga lumalaban para sa kalusugan ng bayan? Nasaan kayo ngayon? Kailan namin marinig ang boses nyo? Muli ba? Kailan namin maririnig ang tapang nyo, gaya ni Ma'am Faye? Di po ba? Mga kapatid, nangyayari po ito kasi hinahayaan lang natin. At huwag nating hintayin ang pagkakataon na paggising natin, wala ng pera ang PhilHealth. At hindi na po tayo aasikasuhin sa mga ospital dahil ang laki ng utang sa kanila ng PhilHealth. Bayan, kailan kagigising? Think about it, mga kapatid. And Merry Christmas. Happy New Year! Atin yan, kanino kukunin yung 4.5 billion pesos na ibabayad po sa penalty na ipinataw nga po ng NTC dahil sa nangyaring Medusa hacking noong nakaraang taon. Ito, edi saan pa? Gusto nilang hold upin yung reserve fund ng PhilHealth. Hindi na nga binigyan ng subsidy, Gusto pang kunin yung mga reserve fund. Gumagawa sila ng gumagawa. I mean, di ba? Instead na sabihin sa PhilHealth, ito, ibayad ninyo yung excess fund or reserve fund na yan sa mga utang ninyo sa public, sa private hospitals na pinagkautangan natin. Salib na ganun, wala, kinuha. 89.9 billion. Tapos ngayon, may 4.5 billion na penalty daw. Wow. Di bakit yung nangyaring hacking sa sa DOST ba yun? Bakit hindi yun penalize? DICT pala, bakit hindi penalize? Grabe na talaga ang gobyerno ngayon, Kaya itong pagbabalik ni Ted Filon talagang napaka-importante din kasi sila na lang ang natitira sa mga mainstream media. Siyempre, kasama natin kahit magkaiba man tayo ng boses, iisa lang naman ang ating laban. Ilamang ho, welcome back.